Hindi nagustuhan ng ilang senador ang payag ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na huwag itong ibalik sa Senate detention para sa kanyang kaligtasan. Dahil dito'y nagkasundo ang mga senador na ilipat na ang dating opisyal. Kung saan yan, alamin sa ulat ni Daniel Manalastas. Live, Daniel. Yes, Dayan, sa Pasay City Jail. Diyan nga nagkasundo yung mga senador na ilipat itong si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez matapos siya makontempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Isinulong Dayan bago magkasundo ng mga nasa minority block na maibalik sa Senado at dito idetine si Hernandez. Sa ngayon nasa PNP Custodial Center si Hernandez matapos ang pagdinig ng Kamara. Ito ay matapos niyang magsabi sa mga kongresista na wag nang ibalik siya dito sa Senate detention para umano sa kanyang kaligtasan. Pero Dayan, alam mo, hindi nagustuhan yan ng mga senador. Kasi insulto po sa ating sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. What I did was I asked the Speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center. Pero Dayan, paliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, may tinatawag na legal at physical custody. At paliwanag niya, sakaling kailanganin ng Senado si Hernandez, pwede naman itong dalhin sa Senado. And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. Samantala, Dayan, ilan pa sa tumayo sa minority block ay itong si Senador Dante Marcoleta kung saan kinwestiyon din ang nangyari kay Hernandez at kinwestiyon din ni Marcoleta kung bakit daw hindi nakonsulta ang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He ano, was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Session suspended. Samantala, Dayan, si Senator Jinggoy Estrada naman tumayo sa plenaryo upang bakbakan si Hernandez at kwenisyon ng kanyang ilang ari-arian katulad ng mga sasakyan. Ng Sally Santos. Inamin niya na naghatid siya ng kabuang 1 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Kapal ng mukha mo. Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Dayan, dahil nga nagkaroon ng palitan ng liderato dito sa Senado, inaabangan naman ngayon dahil nga kasi nagkaroon din ng palitan doon sa liderato ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan si Senador Panfilo Lacson na ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaabangan na ngayon kung kailan yung susunod na pagdinig ng Senado hinggil sa anomalya sa flood control projects. Dayan? Maraming salamat, Daniel Manalastas.